ika-16 na kabanata. Mula sa templo'y narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uul. Lumakad na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang puot ng Diyos na laman ng 7 mangkok. At umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. At nagkaroon ng mahapdi at nakakapandiring sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa kanyang larawan. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. At ang tubig ay naging parang dugo ng patay. At namatay ang lahat ng nilikhang nabubuhay sa dagat. Ibinuhos ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga buwal. At naging dugo rin ang mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig, Ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una, ang banal, sapagkat hinutulan mo ang mga bagay na ito. Ang mga nagpadanak ng dugo ng mga pinili at ng mga propeta ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. At narinig ko mula sa dambana ang ganitong pananalita. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. Ibinuhos ng ika-4 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang sunugin ang mga tao sa tindi ng kanyang init. Nasunog nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikdan ang kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Ibinuhos ng ika-5 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napakagatlabi sa kirot ang mga tao at nilapastangan nila ang Diyos dahil sa dinaranas nilang hirap at tinamong mga sugat. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog at nagkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng huwad na propeta ang 3 karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito'y mga demonyong nakakagawa ng kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo! Ako'y darating na parang magnanakaw. Mapalad ang nanatiling gising at nakabihis na. Hindi siya lalakad na ubad at di mapapahiya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipo ng mga espiritu sa lugar na tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Ibinuhos ng ika-7 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. At may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Maganap na! Kumidlat, kumulog, at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Talagang napakalakas. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lunsod at nawasak ang lahat ng lunsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonia. Pinainom siya ng alak ng matinding puot ng Diyos. Nawala ang lahat ng pulo. Gumuho ang lahat ng bundok. Umulan ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo ang bawat isa at nabagsakan ang mga tao. At nilapastan
kailangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilamot na salot na dinaranas nila. Ika-20 kabanata. Pagkatapos ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang kasing lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na walang iba kundi ang Diablo o si Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa banging walang kasing lalim, saka isinara at tinataka ng pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. At nakakita ko ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay bubuhayin din pagkaraan ng 1,000 taon. Mapalad at lubos na pinagpala ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo, at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, ay palalayain si Satanas sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito at isasama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay magiging sindami ng buhangin sa tabing dagat. Kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal niyang lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. At ang Diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi, magpakailanman. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa dagat na apoy ang kamatayan at ang Hades. Ito ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa dagat na apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay.